Break Time. Kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma at ang DILG, Department of the Interior and Local Government. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Facebook, YouTube at DZRH website. DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma at magandang hapon. Ngayon ay Miyerkules, 20 ng Nobyembre at welcome po sa DILG sa DZRH Break Time. Ito po yung lingkod, Deo Macalma, at siyempre maliban sa akin, makakasama natin sa programa ang Director ng Public Affairs and Communication Service ng DILG, ang napakasipag, ayan, si Attorney Salvacion Bakay. Magandang hapon, Apo Director Eva. Magandang hapon, Lakay. Sa ngalan po ng bagong kumpirmadong sekretary natin, Secretary John Vic Remulla, at ng aking Yusek Odi, isang magandang hapon, Pilipinas, at sa lahat ng nakikinig at nanonood on-air at online. Ang DILG po ay inyong makakasama live dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. At siyempre bago sa ating mga bisita at mga talakayan, tumumuna tayo sa latest happenings at aksyon sa DILG Director Eva. Tama, Lakay Deo, sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang latest news at happening sa aming ahensya. At narito ating DILG Balita at Aksyon. Lumusot na sa committee level ng Commission on Appointments si DILG Secretary Juan Victor John Vic Remulla. Agad na inaprubahan ang ad interim appointment ng kalihim matapos na walang magay na oposisyon sa kumpirmasyon. At sinang-ayunan ng lahat ng mga miyembro ng Commission on Appointments sa pangunan ni Senator Juan Miguel Zubiri. Bago italagang DILG Secretary si Secretary John Vic Remulla, siya po ay nagsilbing gobernador ng lalawigan ng Cavite. Congratulations sa Secretary John Vic. At inilabas na nga ng DILG official na lista ng 714 na LGUs na nagkamit naman ng Seal of Good Governance ngayong taon. Ang Seal of Good Local Governance Passers ay binubuo ng 41 provinces, 96 cities at 577 municipalities. Ito ay taunang pagkilala ng DILG sa kahusayan ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang aspeto ng serbisyo publiko. At kasama sa mga governance areas na kinilati sa ilalim ng SGLG, ang Financial Administration and Sustainability, Disaster Preparedness, Social Protection and Sensitivity, Health Compliance and Responsiveness, Sustainable Education, Business Friendliness and Competitiveness, at kasama rin ang Safety, Peace and Order. Kasama rin ang Environmental Management, Tourism, Heritage Development, Culture and Arts, at Youth Development. At kasalukuyan namang naganda ang DILG para sa Seal of Good Local Governance Awards na may temang isang dekada ng pagkilala sa tapat at mahusay na pamamahala.
Pinuri ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mga lokal na pamahalaan sa mabilis na aksyon sa pananalasa ng bagyong Pepito. Ito ay matapos na maitala ang mababang casualties sa magkakasunod na pananalasa ng bagyo sa bansa. Ayon sa kalihim, ito ay resulta ng preemptive evacuation ng mga LGU bilang paghahanda sa epekto ng bagyo. Pinuri rin ni Secretary Remulla ang Philippine National Police, PNP at Bureau of Fire Protection BFP sa pagpapadala ng mahigit sa 20,000 personnel upang tumulong sa evacuation efforts ng local governments. Samantala, binabati naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ang 14 na local government units na ginawaran ng pagkilala sa kauna-unang Digital Democracy Awards. Kabilang sa mga LGUs na binigyan ng special recognition ang Batangas City para sa leadership, si Governor Mandanas. Muntinlupa City para sa data stewardship, Mayor Rufy Biason. At Naga City for Citizen-led policy. Quezon City for People's Participation, Mayor Joy Belmonte. Tagbilaran City for Outstanding Public Communication at Isabela City sa Basilan bilang Digital Trailblazer. Kinilala naman bilang Digital Democracy Champions ang Cagayan de Oro City, Himamaylan, Iligan, Masbate, San Fernando City sa La Union, Tagum, Victorias at Zamboanga. Ang Digital Democracy Awards program ay nilunsad nitong Agosto ng Makati Business Club. Katuwang ang USAID, United States Agency for International Development of Philippines. Layo nitong kilalanin ang mga LGUs para sa paggamit ng Information and Communication Technology, ICT, upang maging kalahok ang kanilang mga mamamayan sa pagbuo ng mga programa at pagpapalakas sa digital governance sa pagbibigay ng public service. Samantala naman, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng cash incentives sa 4,233 na mga magsasaka, mangingisda at mga pamilya mula sa iba't ibang bayan ng Cavite na nagkakahalagang 100,000 sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families Program. Layunin ng PAF program ang pagbibigay suporta at tulong sa sektor ng agrikultura, lalo na sa mga naapektuhan ng nagdaang mga bagyo. Dumalo rin sa PAF distribution sina Senator Francis Tolentino, DILG Secretary John Vic Remulla, Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian, kasama na rin si Cavite Governor Atina Briana Tolentino. At kahapon, Director Iba, ay sama-sama rin sila kahapon sa Catanduanes na pinasyalan din, pinuntahan ng team ng Pangulong Marcos at ilang cabinet members at nagbigay ng tulong, mga ayuda sa ating mga kababayang sinalanta ng Bagyong Pipito. Buti na ang Bagyong Pipito, hindi sinalanta ang inyong probinsya sa Batanes, Director, ha? Hindi na, nakarating doon. Nagsawa na rin siguro. Siguro naawan na rin sa mga taga Batanes, at mga taga Cagayan. At yan po ay ilan lamang sa mga balitang hatid ng DILG. At sa ating pagbabalik, Director, ay may makasama tayo rito upang talakayin ang mga natatanging programa na ating mga lokal na pamahalaan. At yan po ay sa pagbabalik na ating palatuntunang DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient.
The SEAL is an institutionalized incentive, honor, and recognition program to boost the LGU's drive for progress and better performance. Quality service delivery, adherence to good governance principles, commitment to the general supervisory mandate, and dedication to meaningful and transformative results. These are the marks of an SGLG certified LGU. Ipagpatuloy natin ang tapat at mahusay na pamahalaang lokal para sa pagbabago at patuloy na pag-unlad. One nation, one vision, one seal. The seal of good local governance. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Director Eva. Christmas, Ninong. Yes, at Merry Christmas din kay Ninong Kuyang Noble Jong Kape Francisco. Nakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Ito na, nagbabalik po ang DILG sa DZRH sa break time at ngayong November Director, alinsunod po sa Presidential Proclamation number 524 Series of 2004 ay ating ipinagdiriwang ang National Rice Awareness Month. Aba, meron palang ganito na may tema ngayong taon na Be Responsibility Healthy. Wow. Upang bigyang pansin ang kahalagahan ng bigas bilang pangunahing pagkain ng mga Pilipino at pagbibigay ng suporta at pugay sa ating mga magsasaka. Diba, Attorney? Tama yan, Lakay. Kaya naman sa hapong ito ay may makakasama tayong mga lokal na pamahalaan na nagpakita ng pagpapahalaga sa ating mga magsasaka at sa kanilang aning bigas. Makakasama natin sa hapong ito ang Isabela Province para sa kanilang nagkaisang magsasaka ng Isabela Agriculture Cooperative at ang Alcala ng Cagayan Province sa kanilang Alcala Rice Center Project. Tara't alamin natin ang iba pang detalye kaugnay ng kanilang mga proyekto. Ating makakakwentuhan si Attorney Eduardo Cabantac, ang Provincial Planning Development Coordinator ng Isabela Province, at si Mayor Attorney Cristina Antonio ng Alcala, Cagayan. Magandang hapon po, Attorney Eduardo Cabantac at Attorney Mayor Cristina Antonio. Magandang hapon po, Director. Magandang hapon po na kay Deo. Ngayon din po kay Sir Deo. Ay, magandang hapon, Attorney Cabantac at Mayor Cristina Antonio. Take it away, Director. Ayon, unahin muna natin ang probinsya ng Isabela. So, for Attorney Cabantac, Sir, magandang hapon. Ano po ba itong nagkaisang magsasaka ng Isabela Agriculture Cooperative at bakit ito tinaguriang Super Co-op? Oh, Sir? Yes po, unang-una po, ito po yung tugon ng panlalawigan at ng mga bayan ng Isabela doon sa hamon po ng Rice Tariffication Law. If we remember, in 2019, naipasa po ang Rice Tariffication Law at marami pong agam-agam noon na ito ay may mga adverse effect sa ating mga maliliit na magsasaka na kinakatakutan na madi-displace at magiging mura ang mga palay ng mga magsasaka. That is why the provincial government, through the leadership of the governor,
simula tayo ang isang kooperatiba na tinawag na nagkaisang magsasaka ng Isabela Agriculture Cooperative. At ito ay layon na pag-isahin sa isang self-help organization ang lahat ng marginalized at maliliit na magsasaka ng Isabela. At kung ano ibig sabihin natin sa maliliit at marginalized na magsasaka, ito po yung mga nagsasaka ng 2 hektarya at pababa lamang. Wow. Yung bakit tinawag na super cooperative. Ayan, Apo Attorney Cabantac, ayan, super co-op kayo, ha? Ayan, paano naging super cooperative at paano natulungan ng kooperatiba ang inyong mga local rice farmers, attorney? At dakwayo, Apo, aduti training ninyo. Ayan, may mga training ba kayo sa mga farmers ng Isabela na miyembro ng inyong kooperatiba? Kaya kayo ay naging successful. Sabay nila, nais ko po i-discuss muna ho yung unang-unang layunin ng kooperatiba. Una po ay para makapagtatag ng isang stock ng bigas para masustain po yung food grain distribution system. At pangalawa po, bilang income support ng ating mga magsasaka. Paano po ito? Marami po problema ang value chain ng rice industry at isa dito ay yung marketing system. Dahil po sa cooperative, ito ay mamimili ng mga produkto ng magsasaka at bibigyan ng premium price na around 5 pesos to 7 pesos per kilo. So nasisigurado po na may income po ang magsasaka. Ito po ay dadagdag sa prevailing market price. Ayun. Kaya po ngayon, ang prevailing market price po ng dry na pala dito sa Isabela is sa 22 at 23. Ang cooperative po ay bumibili sa 27 pesos per kilo. Ayun. So, attorney, no, sa kasalukuyan po, ilan na ang miyembro ng nagkakaisang magsasaka ng Isabela Agriculture Cooperative po? How many in all ang miyembro po nito? Nasa 7,000 na po, Director, ang miyembro ng Super Cooperative. Dami, kaya pala super. At patuloy po na lumalaki ito. Kaya lang minsan medyo nalilimitahan dahil po naabot na rin po niya yung kanyang absorptive capacity. Ibig ko po sabihin, yung kanyang resources, including mga physical asset niya, medyo bumagal ho yung paglaki ng kooperatiba dahil yun nga po, kulang ng warehouse, yung kanilang rice processing machinery o yung milling machinery, hindi na rin kayang i-mill lahat na bibili niyang palay sa mga magsasaka. Ayan. Attorney Cabantac, ayan na. Paano nyo napalaguan yung kooperatiba, Apo? May katuwang ba kayo? May tumulong bang government agencies o kaya private companies, attorney? Ay, marami po kaming katuwang po dito para mapalago po ang mga cooperative dito sa Isabela. Unang-una po yung ating Cooperative Development Authority na walang sawang nagbibigay din po ng training sa cooperative governance, financial management sa ating mga cooperative. Yung ating Department of Agriculture, lalong-lalo na yung programang RCEP, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. Actually, binigyan po ang nagkaisang magsasaka ng Isabela Agriculture Cooperative ng credit line na around 450 million para po sa operating cost at operating capital. So, kasama po dyan ang DBP, ang DAN, ang NIA, lahat po ito nagbibigay ng mga technical assistance at extension work sa ating mga kooperatiba. Ayun, marami pala silang private. Baka naman pwede silang ma-access ang mga yan, attorney, para doon sa expansion program ng ating cooperative, ano? Ngayon, attorney, ngayon pong National Rice Awareness Month, may mensahe po ba tayo sa inyong mga magsasaka dyan sa Isabela, pati na rin sa mga magsasaka sa buong bansa? Attorney? Po, nais po iparating ng aming gobernador na si Governor Rodrigo P. Albano sa ating mga magsasaka ng Isabela at sa lahat po ng magsasaka sa buong Pilipinas na
Sa kabila po ng sunod-sunod na hamon o disaster dito sa Isabela, anin niya, sa loob ng 2 buwan, medyo hirap ulit ang magsasaka. Pero saludo po ang ating gobernador sa determinasyon at tiyaga ng ating mga magsasaka na mabagong muli at pagsikapan tumulong para pakainin ang lahat ng mahigit 100 milyong Pilipino. So, gusto rin i-assure ni Goberno sa ating lahat ng magsasaka, nandito ang panlalawigang pamahalaan, handang tumulong at laging nakaagapay sa ating mga magsasaka. Ayun, maraming salamat Attorney Kabantag. Diyos na ginaapo at muli, congratulations po sa inyo dyan sa Isabela. Maraming salamat din po kay maraming salamat din po kay Governor Rodolfo Albano III at Vice Governor Faustino Bojidi sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon. Sa ngalan po ni Secretary John Vic Remulla, congratulations po. Ayan, congratulations sa Apo Attorney Eduardo Cabantac at sa ating pagbabalik Director. Abay, makasama naman natin ang batang-bata pala itong si Mayora, pero ang sipag Mayora Cristina Antonio ng Alcala, Cagayan. Yan po ay pag-usapan din natin ang kanilang napakagaling na Alcala Rice Center. Talagang rice producer sila, At yan po ay sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient, LGUs that successfully pass the seal shall receive the SGLG Incentive Fund to help finance their development projects in their locales. On and on, the SGLG inspires each and every LGU to take on the challenge of the ever-evolving landscape of public service. On and on, the SGLG inspires each and every LGU to be effective partners in this transformation journey towards inclusive and resilient prosperity. Ipagpatuloy natin ang tapat at mahusay na pamahalaang lokal para sa pagbabago at patuloy na pag-unlad. One nation, one vision, one seed. The seed of good local governance. DZRH Break Time. Mapakikinggan tuwing Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko. Sila kay Deo Macalma at ang Department of the Interior and Local Government. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital, Facebook, YouTube at DZRH website. DILG sa DZRH Break Time. Nagbabalik ang DILG sa DZRH Break Time. At ngayon, attorney, ayan atin na mga alamin ang hatid na tulong ng Alcala Rice Center sa mga magsasaka. DJ Iliti Alcala sa Cagayan pa rin, Ilocano pa rin, Apo Director Eva. Agpaiso lakay at tapno maamwantay amin, pakinggan natin ngayon ang detalye kaugnay ng Alcala Rice Center. Makakapanayam natin sa hapong ito, ma-interview tayo ni Apo Mayor Attorney Cristina Antonio ng Alcala, Cagayan. Naimbag amalem, Apo Mayor. Director Eva, kasmet ka ni po Lakay, Deo. It's so good to be here. Magandang hapon po. Ayan, maraming salamat at naimbag malem, Apo Mayor Cristina Antonio. Take it away, Attorney, Director. Apo, thank you Lakay. Mayor, pag umpisahan na po natin ang kwentuhan, ito pong Alcala Rice Center, kailan at paano po ito nagsimula?
nagsimula po yung ideya ng Alcala Rice Center noong September of 2022. Dahil yun po yung aftermath ng COVID, yung pandemya. At nagsisimula na po ang ating LGU na bumili direkta mula sa ating mga farmers ng kanilang paninda, ng palay, ng bigas, at iba-ibang mga crops. Dahil nga po sa Sagip Saka Act, maaari na po yung gawin ng ating mga LGUs. Tapos dahil po bumibili na tayo ng palay at that time bilang tulong sa ating mga farmers dahil ang hirap nga po ng buhay nung pandemya, naipatayo po natin ang Alcala Rice Center, yun pong rice mill noong January 2023 para po ang LGU Alcala ay bumibili ng palay mula sa ating mga marginalized rice farmers sa magandang presyo. Kung ano po yung farm gate price, tinataasan natin ng 1 peso. Tapos po, ating minimill yung rice at binibigay natin sa ating mga farmers cooperatives upang kanilang bilhin naman mula doon sa Alcala Rice Mill ng LGU. Doon para nang sa gayon, maibenta naman nila sa kanilang bigasan sa barangay. So meron po tayong 17 na FCAs na merong bigasan sa barangay na retail na nagbebenta ng premium rice po galing sa Alcala Rice Center sa mababang presyo po na nung nagsimula tayo ay 35 pesos per kilo. Premium rice po. Wow! So, yung ating naging sistema. Pero para matulungan din yung ating mga kooperatiba na bilhin yung binebenta ng Alcala Rice Center, binigay po natin yung kanilang seed capital na tig 200,000. Para yun din yung pinambili nila nung bigas na nanggaling sa rice mill ng LGU. So from right pocket to left pocket po. Wow! So yun po, galing. ginawang system. At tuloy-tuloy po yun. Galing naman ni na Mayora Cristina Antonio. Baka pwede nating i-recommenda kay Apo Presidente Bongbong Marcos, Secretary Chula Orel, na doon na lang bibili, NFA, doon na lang tayo bumili ng bigas sa attorney. 35 pesos per kilo, mantakin mo. Samantalang dito sa Metro Manila ay 40 pesos per kilo. Ayan. Para nakatulong, Mayora, itong rice center sa mga magsasaka ng Alcala. Ayan. At ano pa ba yung mga serbisyong hatid po ng Alcala Rice Center? At yung nga pala mga klase ng bigas. Di ba pwedeng kayo mag-supply na lang dito sa Kadiwa Center dito sa Metro Manila, Mayora? Abay, napakalaking bagay yan. Baka maubos yan. Ilang tonelada ba ang pwedeng i-harvest dyan sa Alcala, Cagayan? Nako, unfortunately po, Sir Deo, syempre po, nagsisimula pa lamang itong programa na ito. Ang ating mga seller farmers ay mga nasa 71 to 80 pa lamang. Pero ang maraming nabebenepisyohan ay doon sa consumer side. Ayun. Doon sa part po ng cooperatives. Dahil simula noon, ang ating kinakater ay 2,000, kung tamang aking bilang, 2,360 consumer beneficiaries po. At yun po kasing limitasyon naman natin ay syempre yung ating mga farmers, meron po kasi sila ding relationships with different businessmen and traders. So inuunti-unti din natin yung pag-build din ng relationship sa kanila. Nang sa gayon ay mas lumago pa yung ating Alcala Rice Center. At ang ginagawa po natin ay para mas maging efficient pa yung Alcala Rice Center at yung rice mill, ay nagpatayo po tayo ng housing para sa 2 mechanical dryers. Wow. Galing naman po sa Philmec. So maraming salamat po sa Philmec dahil nagiging mas efficient na ngayon yung ating system para mas makakuha pa ng mas maraming palay produce at ma-mill ito, ma-dry ito at masuportahan ang ating mga rice farmers doon sa supply side at masuportahan ang ating mga
constituents on the consumer buying side. Meron pa Ayun. silang kiskisan ng bayan, Oo nga eh. rice mill ng bayan. Kompleto. Oo. Oo. Lakay, kanina nabanggit ni Mayor na yun nga, meron silang rice mill, meron silang, pero Dryer. pa, kompleto. Mayor, paano po sila nagkaroon nun? Binili, donasyon. Rice mill, saka yun pong dryer, yung Alcala Rice Center sa ngayon ay ino-operate po ng ating LGU Alcala Okay. bilang economic enterprise. Oh. At tayo po yung direktang nakikipag-ugnay sa ating mga rice farmers, especially yung marginalized. Yung LGU Alcala yung bumibili direkta po sa kanila sa magandang presyo ng kanilang produkto, kanilang rice harvest. Minimil po yun. Tapos po, nakikipag-ugnayan naman tayo. Kapag prepared na po yung bigas, nakikipag-ugnayan tayo sa 17 na farmer cooperatives. Aba. So, Alcala LGU pa lamang po yung nag-ooperate ngayon. Pero sa susunod na taon, ita-turn over na po natin yung buong system at operations sa itatatag na Alcala Farmers Cooperative. Para sa gayon po, mag-step back na ang LGU dahil total established na yung operations at po yung system. Bibigyan na lamang ng LGU yung maitatayong bigger cooperative that will operate the rice center ng seed money or seed capital na ang nakalaan po na pondo for next year ay nasa 5 million. Ayun. Nako. Ang galing, Oo. Attorney, i-recommenda natin sa DILG kasi sa Department of Agriculture itong si Mayor Cristina Antonio na gawing model yung kanilang ginagawa sa Alcala, Cagayan, para hindi na dumadama sa mga middlemen. Minsan doon binabarat yung presyo ng mga palay, bigas ng mga farmers natin Sila na kinabang. Pero kung ang LGU na mismo ang bibili, abay napaganda at sigurado po yung kita. Meron na actually, Mayor, sa ibang lugar. Siguro ay sa susunod na mga episodes natin ay imbitahan natin ng mga yon. Ang galing. So, kanina po, Ma'am, nabanggit po ninyo yung production ng bigas ng Alcala Rice Center. Ngayong taon, for example, ilan po na tonelada po ba ang usapan natin dyan? Yun pong ating mas nakadil ay yung number of farmers na sellers po at yung mga consumers. Yun pong ating kausap ay sa supply side at saka sa consumer side. Titingnan ko lamang po ang aking notes kung ilan pong mga tonelada. Wow. Diba? Meron dito 80 ilang bags na harvest diyan, sinasabi diyan sa video 800 andyan. Ano sabi niya? Production ng bigas dun sa next slide niya kanina. Ay, nandito po ang ating datos. Sa atin pong, yun pong ating binentang bagas from the Alcala Rice Center sa total years of operation ay nasa 61,905 kilos na nagkakahalaga po ng 2,245,175 pesos. Wow. So yun ang ating doon sa consumer side. Yung pre-procure naman po natin na palay para po i-supply yun ay nasa 128,840 kilos in the amount of 3,130,027 pesos. Wow. So, na makikita po ninyo, nagsisimula pa lamang po tayo, Director Eva, Apolacay Deo. Talagang baby steps po tayo, tanarigat no, golpe nga dakkel ti operations, hanta yung best to sustain. Sabay. Apo, itiramin tayo. Kaya we are learning our lessons and we plan to expand more and to learn more. Ang importante po talaga yung sistema at paano himukin ng ating mga magsasaka to really cooperate. There have been challenges, like for example po, kailangan nating i-encourage yung ating mga magsasaka to coordinate with the Alcala Rice Center para ibenta nila yung kanilang produce doon sa center. Tulad na nabanggit ko, meron silang relationship with
with other traders na syempre nauna na po yun. Meron silang mga kompromiso doon. So, inaenganyo po natin sila na makipag-ugnay sa atin and to build a long-lasting relationship. Tapos sa supply side naman po, ang challenge, Sir Apolacay Deo, Wala po. dahil mga kasi yung presyo, maraming gustong bumili ng maramihan and then they will resell. Oo. DJ Dapat lang. iwasan yung... At ang road limit na Apo Mayor. Yes, meron pong limit doon sa bigasan ng barangay na 10 kilos per purchase. Nang sa ganito, konsumo po ng ating consumers. Tapno Tapno namin amin ang gundawayin. Wegan amin kit makagatang met. Galing. Ayan. Alam mo, ang kaganda dito kay Mayora Cristina Apo Director parang yung gobernador nyo sa sa Cagayan, sa Batanes, si Governor Marilu Cayco, ha? Napaka-concern sa produce ng mga farmers nila, ha? Katulad Ayan. ng garlic. Sila ang nagmamarket ng kanilang produce, mga produkto, ha? Sana ganyan lahat ang mga LGUs para matulungan yung mga farmers sa kanilang bayan. Anyway, sa mga darating taon na Apo Mayora Cristina, ayan, meron pa ba kayong mga plano sa Alcala para mas marami pa kayong matulungan sa ilan po ninyong rice center, Apo Mayora? Dito sa ating Alcala Rice Center, yung paghimok sa farmers na maging kabahagi doon sa pagpapalakad nito sa pamamagitan ng pagtatayo ng umbrella cooperative na siya nang magpapatakbo ng rice center. Para po talagang ang engagement ay doon sa ground at saka sa grassroots. Ang suporta po ng LGU Alcala ay tuloy-tuloy. May seed money nga po na ibibigay na 5 million na kapital. Pero kung meron sana tayong makakuhanan pa ng pondo from the DA, naku, maraming salamat po. Dahil tulad Panawagan ng na kahit po ito ni Mayor. kung mas malaki po yung seed money, mas marami pong matutulungan. Kasi magro-roll naman po yun. Ayun. Tapos marami rin pong matutulungan ang ating mga bigasan sa barangay dahil mas mababang presyo po talaga ng bigas yung i-offer. Premium rice po, hindi po basta-bastang klase ng bigas. At yun po yung ating mga plano sa ngayon. Gusto ko pong magpasalamat sa DA, lalong-lalo na po sa marketing division po ng DA dahil tinuruan po kami sa ganitong mga sistema. They are so hands. And of course, DILG, very supportive po ang DILG sa mga innovations po na ito. Lagi pong ang tinatanong ko kung pwede bang gawin to ng LGU, pwede bang itong hakbang na ito. Lagi pong nakaantabay ang DILG doon sa pagsagot sa aming queries pagdating sa ganitong mga innovations. Pambira itong si Agriculture Secretary Francisco Chula Aurel, meron palang ganitong programa Hindi masyado ibinabalita. Si Mayora pa ang nagbalita na ang DA pala ang nag-guide tumulong sa inyo para magkaroon kayo ng magandang Alcala Rice Center, Mayor Antonio, ma'am. Ayan. Tinutulungan na natin sila na kay Mayor DILG pati. Lakay. Na ipamalita. Yes. Okay. Ayun. Kasama po yan dun sa expansion project na nabanggit na ni Mayor kanina, Lakay. Yun daw, magtatayo pa sila ng mas malaking facility. Yes. Tapos expand yung mga FCA nila. At mag-access daw po ng funds sa DA, SEC. Tsaka ipadamag yung Apo Mayora dita Kaaruba yung town, si dita Cagayan, dita Alcala, dita Santa Ana, dita Santa Teresita, ayan. Tapno tulatin ta kayo mga Apo para matulungan yung ating mga farmers dyan. Baka dahil sa pamamagitan ng programa natin ito, Mayor, maglakbay-aral po ang mga LGUs sa inyo. Lakbay-aral, tama. Ayan. At ngayon pong National Rice Awareness Month, Apo Mayora, may mensahe ba sa inyong mga kababayan, lalo na ating mga manalon, ayan, mga farmers dyan po sa Alcala, Cagayan? Nalon, itiiling Alcala, agan-anos kayo, tanong man pa'y nakadadu adidigra, iti simbang bayda ito laing upat nga lawas, bumangon tayo. Si sasagana iti LGU Alcala, babayan iti Alcala Rice Center, nga
tumulong ken sumaranay. Tapnon lumagan itibiyag tayo, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Pagtutulungan po natin lahat ng mga problema na darating sa ating bayan. Ihaan nga umibet iti LGU Alcala, tapnon mapapintas ken mapalagaan iti kabibiyag dagiti mannalon tayo. Diyos ti Agina. Ayan, in translation sa Tagalog Pilipino. Ayan, nagilokano siyempre mensahe sa mga farmers doon sa Alcala. Ang sinasabi po ni Mayor Cristian Antonio, sa kabila po ng mga sakuna, kalamidad na dinanas po ng mga taga-Alcala kagaya mga sa mga bagyo at pagbaha. Sabi niya magkaisa tayo at magtulungan para bumangon muli. Ayan, at mapaganda uli ang kanilang hanap buhay at pagsasaka dyan sa Alcala. Ayan, nako. Diyos ti Agina po, Mayora. Marami kaming natutunan po sa inyo. Ayan. Opo. Oo, ayan. Sa ngalan po ni Sec John Vic Remulla, Mayor, congratulations po. I'm sure matutuwa po siya na may katulad po kayong Mayor na maayos po ang pamamahala sa lokal na pamahalaan. Sana lahat ng mga mayor na katulad ni Mayor Maria Cristina Antonio na Alcala ayan, may malasakit at iba ang suporta sa kanilang mga constituents, lalo na ating mga farmers. Apo Mayor, Diyos na Agina Apo, agbyag kayo Apo, mabuhay ang mga taga-Alcala. Thank you. Diyos Agina, Apo Deo, Director Eva, maraming salamat po. Ayan, hindi lang maganda, masipag pa. Ayan, ang Mayora ng Alcala, Mayor Cristina Antonio. Ayan, maraming salamat sa pagtutok sa ating programa at napaganda yung very educational attorney, director. Itong mga kwentuhan natin, usapan natin sa ating mga bisita ngayong hapon. Ayan. Ayon, maraming salamat po muli sa pagtangkilik ng ating mga tagapanood. Muli, ako po si Eva ng PAX DILG sa ngalan po ng ating Secretary, kalihim bagong confirmed ng Commission on Appointments. Congratulations po, Secretary John Vic Remulla at ng aking Yusek Odi Pasaraba. Isang magandang hapon sa inyong lahat. At i-congratulate din natin Attorney Eva, yan ang bagong chairperson ng Civil Service Commission, kasamang na-confirm sa ang kanyang appointment sa CA kanina, si Chairperson Marilyn Barua Yapa. Congratulations, ma'am. Ang kapalit naman ni dating Chairman Carlo Nograles na tumatakbo ngayong senador. At Mayor. Mayor pala, o nga pala. Ang senador ay yung senador po si Sec Benhard dati na pinalitan naman ni Sec John Vic Remulla. Ito nga pala lumalaban kay dating Pangulong Digong Duterte bilang mayor na ng Davao City. Ayan. Abay, kumusta kaya ang labanan ng Chairman Carlo Nograles, Secretary Carlo Nograles at former Mayor Rodrigo Roa Duterte. At syempre, bago makalimutan, attorney, abay ba't hindi na magbe-birthday? Ayan, sa mga nakilala po kay dating chairman ng SBMA, dating mayor ng Olongapo City, ayan mga brethren, mga kuyang, ayan, birthday po ngayon ni most merciful Roland Paulino, ayan, director ngayon ng BCDA. Binabati ni Mayor Lenjay, si ating Cynthia, at mga brethren sa Grandlands at mga nobility sa Chuck Demores Shrine Club. Happy birthday, most merciful Roland Paulino, at kay Justice. Ayan, Justice, nag-imbita ito, attorney, baka pwede ka, ha? Si Justice Max De Leon. Happy birthday, sir. Dual citizen ka na pala ngayon, Justice Max De Leon Warsi. Abay, nag-iimbita siya sa Sunday ang celebration na attorney. Baka pwede ka, malapit lang. Diyan lamang sa TJM Tropical Resort, alas 4 na hapon sa Cuenca, Batangas. Ayan. Happy birthday Happy po, birthday, Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Ako po si Deo Macalma at magandang hapon po.
Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma at ang DILG. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tumuto, makinig dito sa DILG sa DZRH Break Time.